Sa video na to ay samahan niyo akong puntahan ang isa sa mga tourist destination dito sa Malaysia. At pupuntahan din natin ng isang restaurant na ayon sa survey ay isa raw ito sa may pinakamasarap na iconic main course and considered as their national dish. Can't wait to try that. Kaya tara na, let's G! Welcome sa Batu Caves, and you are watching Makan with RG. Ang Batu Caves ay may taas na 325 meters at may iba't ibang limestone caves na matatagpuan sa distrito ng Gombak dito sa Selangor, Malaysia. Ito rin ay may iba't ibang Hindu temples at isa na rito ang popular na shrine dedicated to Deity Murugan, their god of war. Ito ay may taas na 141 feet, which is considered one of the largest Murugan statues in the world. Dito rin ang sentro ng selebrasyon taon-taon ng Tamil Hindu festival na Thaipusam, which is celebrated on the first full moon day of the Tamil month. Sikat din ang Batu Caves dahil sa 272 nitong makulay at matarik na staircase na kailangan mong akyatin para marating ang temple shrine. Pero noon, kailangan nila itong akyatin ng nakapaa. Then in 1920, wooden steps were installed to enable people to reach the temple. Ang problema, pagkalipas ng 10 taon, ay nagpakita na ito ng senyales ng pagkasira. So a decision was made to build a concrete steps. And in 1940, 272 steps were constructed which exist to date. Tama kayo guys, 272 at hindi kayo nagkakamali. Sinubukan ko talaga akitin just to confirm for you guys. Kaya ayun, hindi ka na ako maubusan ng oxygen. Pero kidding aside, siguro kung malapit lang ako dito, malamang sa malamang ito yung gagawin kong exercise everyday. Pawis to the max talaga. Anyway, it was an amazing and fun experience. Ngayon naman ay puntahan natin ang highlight ng video na to. Welcome sa Nasi Lemak Ujang Corner. Matatagpuan ng store nila 7 minutes away sa Batu Caves. And they're serving variety of nasi lemak since 1984. Gaya na lang ng nasi lemak ayam goreng na titikman natin mamaya. And speaking of nasi lemak, it literally means creamy rice and I will tell you why. Isa ang nasi lemak sa original na Malay cuisine. It consists of rice cooked in coconut milk with pandan leaf, where Malaysia considered it as their national dish. Ito ay madalas nilang ipares sa fried chicken o ayam goreng nila dito with cucumber, anchovies, peanuts, and egg as their side dishes. And their iconic sambal as condiment made from a mixture of chilies and its secondary ingredients such as shrimp paste, garlic, ginger, shallot, scallion, palm sugar, and lime juice. Kaya tara, tikman na natin. Let's G! So far guys, nahula nyo na ba kung ano kinakain ko? So, ito na guys yung nasi lemak. So usually talaga nakabalot siya dito. Paired siya sa ayam goreng, which is fried chicken na
na-marinate na nila. And then, may mga side dish na slices ng cucumber, meron ding egg, and then ito yung sambal nila. So, ngayon guys, tikman na natin siya. Let's see how it tastes. Let's eat. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng chicken, then balat ng chicken, and then sambal. It's good. Ina-expect ko yung sambal nila is sobrang anghang dahil sa kulay. Pero, yung anghang niya tamang-tama lang. Kahit bata, pwede siyang kainin. Lasang-lasa mo yung ginger, mga chili paste, shrimp paste. Isarap siya. Sakto sa panglasa. And just to add some flavor notes, quality ng food, okay naman. Simple lang, hindi extravagant. For 11 ringgit, meron ka ng full serving ng nasi lemak with iced lemon tea. Sa kanin naman, maaamoy mo talaga ang aroma ng pandan and the rice itself. Malasa gawa ng coconut milk, tsaka medyo may alat ng kaunti. Sa chicken, medyo nag-expect lang ako sa lutong gawa ng kulay. Looks can be deceiving nga talaga. Pero taste-wise, talagang malasa chicken nila. Juicy a bit, oily, oo. Pero sakto lang pagkakaluto. Hindi matabang, hindi maalat, tsaka malambot. Sakto lang. Medyo complex lang siya pagdating sa marinade kasi nalalasahan ko iba't ibang herbs. Pero among those herbs, I think turmeric outstand the most. Yung sambal naman sakto lang sa anghang, medyo sweet, then a little salty, gawa siguro ng shrimp paste and anchovies. Pero habang tumatagal, lumilevel up din yung anghang, kaya I think it is really best to pair sa mga cold drinks. Diyan na nga nagtatapos ang klase natin. Food venture pala. I hope di lang kayo natakam sa video na to at nakapulot din ng kaunting kalaman sa kasaysayan nila. Muli, ako si RG, your makan buddy dito sa Malaysia. I-follow mo ako para di mo miss ang next video ko. Yun lang, bye!